So yun po, magandang araw po sa ating lahat, no? Mapayapang Huwebes po sa ating lahat. Sobrang tagal po nating hindi nakapag-upload ng video, mga brads, no? Sobrang busy po itong mga nakaraang actually hindi na nakaraang araw, nakaraang buwan. So kung nakakagawi po kayo sa channel natin, siguro months na yun, ang ating huling video. So yun po, kaya bawi tayo ngayon, no? Medyo matagal-tagal po ito kasi ang video po natin ngayon ay pupuntahan po natin yung bagong branch po, no, ng Bodge. So meron bagong branch ang Bodge sa Pampanga. So para sa mga kabodge natin sa Pampanga, good news po yan, no? Kasi mapapalapit na po sa atin ang Bodge. So, kaya ayan po, ano na po siya, operational na po siya. Pwede na po tayong mag-visit sa kanyang showroom. Makikita na po natin ang ating mga motor doon, no? Yung mga gustong makasilip po sa mga lineup na big bike po ng Bodge. Yan, makikita po natin ang branch po sa Mabalacat ngayon. Tapat lang po siya ng LTO Mabiga. Yan po, no? Pero yung pinaka ano po niya, harapan talaga niya, yun talagang katapatan po niya is yung clean fuel po, no? Kung galing ka ng norte, ang clean fuel po is nasa kaliwang-kaliwa nyo. So nasa kanan po ang Bodge Mabalacat. Yan. Marami po tayong paparating na mga models ngayon, no? Yung mga pinakahihintay nila na ADB 180. Yan, darating po yan. At saka yung ating 660 na inline 4. Yan po ang abangan po natin ngayon, no? Mga bagong modelo po ng ating Bodge. Meron din pong nilalabas na parang counterpart siya ng paano mo nakita yung sniper, no? Yan, mga sinubok na po yan ng ating mga nagbablog, no, na sina Sir Nars, yan, sina Sir Kaaro, sina Sir J-Mac, yan, tsaka si Ma'am Laustog. Ano na po yan, no? Binlag na po nila yan sa China. Panoorin po ninyo yung sa kanilang vlog doon. Talagang as in actual po yan na nagpunta po sila ng China, no, para ipasyal kayo, no, doon sa planta po ng Bodge. Yan po ay ang Lonsin na sinasabi nila. Doon makikita nyo talaga kung gaano kadami at gaano po kalaki, no, ang Bodge China, no? Yan po ang isa sa dominanteng dealership o engine manufacturer ng China, ang Lonsin. Kaya nga naman po, di ba, hindi po lingid sa lahat o sa karamihan pala na ang Lonsin po ay siya din ang gumagawa ng makina ni Bodge, ay ni BMW. Lahat po ng 1000cc pababa ni BMW, siya po ang gumagawa, no, si Lonsin. Yan. Kaya ang kredibilidad po ng ating makina talagang napakaganda po, no?
alam kung sino po yung katulad natin, pero isa po tayo sa mga nagmamanufacture na napaka-dekalidad po, no, na makina. Isipin po ninyo, no, isa po tayo din sa nag-o-offer ng 2 years warranty, no? 2 years warranty po ang ating engine. So ang ating din pong electrical sa motor, ganun din po, 2 taon. So yung mga nag-i-inquire po sa atin na sinabi, nakapag-inquire din sila sa ibang dealer, no? Hindi po sila nag-o-offer ng 2 taon na warranty, no? Ang pinaka matagal lang na na-encounter namin sa mga nag-inquire po natin, no, is 18 months lang po, or 10,000 kilometers, parang gano'n, or 15 kilometers. Tayo po, ang Bosch po ay ang 2 years warranty po siya sa engine, tapos 20,000 kilometers po, or kung alin po yung mauna, whichever comes first, sabi nga po nila, no? Yun po sana, no, yung sa mga namimili po natin, no, kahit hindi man po sa motor, no, kahit hindi na po sa motor, isa po yan sa basis natin, no, sa pagpili, no, kasi hindi lang sa motor, kahit sa appliances, kahit sa cellphone po, no, pag binigyan ka ng maganda-gandang warranty, sabi nga, no, ibig sabihin po yung anong tawag dito, yung confident nila dun sa produkto nila, di ba, hindi mo na pwedeng questionin, no, kasi isipin nyo 2 years, so ibig sabihin talagang alam niya na hindi, bibigyan kita ng warranty 2 taon, no? Kasi sigurado kami hindi yan mamumroblema sa loob ng 2 taon. Kung may problema man yan, minimal lang. So sa hindi inaasahang pagkakataon, at tayo naman ang Bosch naman po pagdating naman po sa warranty, ang mga existing customer po ng Bosch sa makapagsasabi niyan, no? Hindi lang po tayo, kung gaano po kabilis mag-react ang Bosch, no? Ang reaction po niya yan, hindi naman po natin sinasabi na anytime, no? Pero may mga nasubukan na po tayo na as in may mga pagkakataon na rescue yung tinatawag, no? Hindi na po office hour, pero ina-accommodate po natin sila. Ganyan po si Bosch, yung after sales service po niya, no? Kaya marami po talagang tumatangkilik sa Bosch, or kahit sa anuman po, katulad na sinabi ko, ganoon din sa cellphone, ganoon din. Iba din po kasi yung after sales, no? Hindi yung pagkabili mo lang, after nun hiwa-hiwalay na, di ba? Napakalaking bagay po na mabigay natin yung after sales. Actually, sa isang customer, lalo sa motor, no, doon na hindi ko na ikukumpara sa iba, napakahalaga po sa customer yung after sales, no. Yun po yung pinakahabol nila, kasi palagi ko nga po sinasabi, no, kung pare-parehas kayong dealer ng motor, kamo na lang yung mga produkto nyo pare-parehas lang, no? May 500cc sila, meron ka din. May small cc ka, meron din sila. Dalawang gulong, pare-parehas lang po yan, no? May mekaniko din sila. May mga parts din po yung iba.
Ang napakalaki pong pinagtatalunan dyan, no, yung after sales po kasi, no, yung kung tutuusin, nabenta mo na eh. No? Nabenta mo na't lahat-lahat eh. Kung tutuusin, nga naman, di ba? Wala nang pakialam yung, ano, yung seller, no? Wala na eh. Kasi, bakit ba? Kilalo, kinas mo? Di ba? Kung tutuusin na, kung tutuusin. Kaya pagka yung customer eh, napakaganda ng after sales ng isang dealer, no? Talagang binabalik-balikan po yan. At saka yung recommendation yan sa iba eh, napakatindi, no? Kasi importante po yan. Lalo mayroon po ang mga ganyan na ano, may PMS na tinatawag, yung periodic maintenance service. May mga ganun po yan, kaya napaka-importante po ng after sales. Pag parts, pagka nasira ba, may parts ba na available? Kung meron man available, di ba? Kasi ang pinag-uusapan po dyan, hindi lang yung availability. No? Kasi si customer, no, unang itatanong yan, kunwari nasira yung pyesa, may nasira pala sa pyesa, available naman ba? Yan yung tanong po eh, no? Eh, yung iba siyempre sasagot mo, oo, diba? Natural, meron. Alam nga naman sa biyahe, wala po. So, meron, no? Ang susunod naman po na itatanong niya dyan, gaano kabilis? Kasi kung yung meron, okay na tayo dun eh. Wala na tayong pag-uusapan doon, meron na. Diba? No question, no contest, kakanya, meron. Ang tanong, gaano katagal? So, iba na naman yon. Napaka-importante na naman sa customer yon. May urgency ba? Ay may sense of urgency ba pagdating sa after sales? Diba? Kasi okay lang sana kung side mirror, di ba? May mga aftermarket naman tayo. Tsaka magagamit mo naman yung motor, no? Kahit hindi yung kahit walang side mirror, kahit hindi yung original niyang side mirror. Unlike yung mga ibang parts na hindi talaga under yung motor kung wala yung parts na yun. Di ba? Hindi basta maapektuhan yung performance ng motor just in case na sira yun, di ba? Eh kaya niya kinuha yung motor na yun para sa conveniente niya. Pare, di ba? Nagbibiyahe siya ng Maynila, sa halip na magsasakyan siya, nagmumotor siya. Actually, yung mga bumibili natin big bike, hindi lang yung makatipid sila eh. Pangalawa na lang yun eh. Yung alam nyo ba yung biyahe? Yung biyahe. Kasi katulad po tayo, nung nagbibiyahe tayo ng pa-south, diba? Sa Pampanga. Kaya sinabi ko pa-south, nung manggagaling ako ng Tarlac, papuntang Pampanga. Ngayon po, katulad ngayon, naka sasakyan po tayo, no? Ang biyahe po natin dyan, kahit i-rush mo, ratratin mo siguro, hindi kakasya yung 1 hour. Yun ha. So, ibig sabihin, minimum ka na ng siguro 1 hour and 20 minutes. 15 minutes ka mo na. 1 hour and 15 minutes. Minimum yun. Minimum yun. So, ibig sabihin, sinasadya mo nang magmadali pagdating sa kung ganun yung time frame mo, no? Pero pagka nakamotor ka, sinubukan mo na din naman na magmotor, yung conveniente mong pagdadrive ba, takbo ka ng 100, 90, 80, 120. Ano po naka malaking sisi naman po ko, kaya ako sinasabi na 100, 120. So parang kung tutuusin, normal naman yan sa isang malaking sisi sa mga big bike. Nakukuha natin yan nasa nung last tinimeslap ko
nasa 42 minutes to be exact. Ganun po. Ganun po. From Tarlac City to Pampanga. 42 minutes. So, kung magre-relax ka pa ng konti, 1 hour pa mo. Not bad. Diba? Ganun po yan. Kaya napaka-importante po sa kanila na pagka may kailangan na pyesa, kung hindi man right there and then, seservisyuhan po natin sila is yung the soonest possible time. Ganyan. Diba? Kahit papano, alam mo yung kunwari dinala niya ng Biyernes, malamang sa malamang early next week meron na, pati na yung delivery ng pyesa, lahat nasa branch na, ready na para ilagay sa motor. Kumbaga yung maghapon na yun, magagawa na siya, magagamit na niya ulit, yung ganun ba. Kaya sobrang importante po yan. Dito na po tayo sa San Miguel. Ang aga ni na mga sir na nang huhuli. Nagche-checkpoint pala. Actually, yung mga yan, HPG, lalo na sina sir na yung mga HPG, kung meron ka lahat, hindi naman nakakatakot ang may HPG. Kahit araw-araw nga na meron at maghapon na meron, walang problema yan basta kumpleto ka. Tapos ang paghuli naman nila is usually, di ba yung tinatawag nila, nag-i-invite ka kanila, yung kuwari malayo pa lang nakita ka na nila na walang helmet, diba? Nakita na nila yung motor mo na walang side mirror, nag-i-invite ka para ipara ka eh. Pero kunwari kumpleto ka, diba? Hindi ko naman sinasabing niloloko mo sila, pero kunwari kumpleto ka, siguro kahit wala kang lisensya, wala expired ang register ng motor mo, napakalit lang ng chance na mapara ka. Kasi nga diba, yung tinatawag nilang invitation, wala eh. Kaya hindi ko naman sinasabi na wag na magpa-renew at saka wag na maglisensya. That's another story naman kasi maliban dun sa huli, maging responsable po tayo. Diba sabi nga po nila, pag humawak ka na ng manubela, motor, sasakyan man yan, hindi lang yung safety mo ang pinag-uusapan, pati rin po yung safety ng ibang motorista, no? Buti sana kung mag-isa mo lang sa kalsada, okay lang, diba? Hindi isinasaalang-alang din po natin yung mga kasama natin sa kalsada. Kaya pag ginawakan mo na yung manubela, napaka-responsable po natin. Actually, hindi lang pala motorista ang inaalala natin, no? Kasi may mga pedestrian din. Yan. May mga tao din dyan sa tabi na hindi po nakasakay. Kaya napakadami po natin kinukonsider. May mga properties po tayo na masisira, di ba? Yun po, yun lang naman yung inaano ko pagdating sa mga checkpoint. Ang overall po na pinag-uusapan natin dito, ang gusto ko lang ipunto, kung kompleto ka, no? Wala kang binabiolate, nakasunod ka, law-abiding citizen ka, sabi nga nila. Wala po tayong iintindihin kahit
nakapila po ang mga checkpoint dyan. Kada kanto meron, wala pong problema. Actually, kung titingnan mo po yung advantage niyan, no? Isipin nyo po kung may mga araw-araw na nanghuhuli. O, nanguhuli din yan ng mga overspeeding, reckless driving, di ba? Walang helmet, walang ano. Isipin nyo po, no? Siguro, may mga pagkakataon na rin po, no, na nawalan ng buhay dahil wala silang helmet, no? Sure po yan, may pagkakataon na po yan na wala silang helmet. Isipin nyo po, no, kung yung tao na yon, alam niya na palaging may nanghuhuli, aware siya na hindi na sa safety muna niya, no? Hindi na muna sa safety niya. Yung palaging may nanghuhuli, palaging may HPG, palaging may mga pulis, anong gagawin po niya? Mag-helmet yan, no? Isipin nyo po, kahit papano siguro, no, nabawasan sana. Siyempre kahit papano meron pong porsyento yan na nabawasan sana, no? Kung naka-helmet lang. May mga actually ang dami po na aksidente na may nawalan ng buhay sa aksidente po sa motor. Sa motor particular po ang muna pinag-usapan natin, no? Makita nyo, konting gasgas lang po siya. Konting gasgas lang sa katawan, sa kamay. Napuruan lang talaga sa ulo, no? Yun ang cause of death niya. Yun po yung hinamatay niya, no? Kung kaya nga po, di ba, kung titingnan nyo yung pinagmulan po niya, no? Kung titingnan po nyo yung kinamatay po ng isang motorista na nakamotor na na-aksidente. Salita na lang yung ang kinamatay niya, aksidente. Tingnan nyo po, kung tutuusin, ang kinamatay po niya yung wala siyang helmet, eh. Kung babalik na rin natin ang sitwasyon, di ba, sasabihin natin, ang kinamatay niya aksidente, pangalawa na lang kasi wala siyang helmet kaya namatay siya, no? Pero kung wise kang mag-analyze, kung tutuusin mo, ang kinamatay niya yung wala siyang helmet, eh. Pangalawa na lang yung aksidente. Ang dami pong ganyan. Kaya kung tutuusin, mga magulang man o yung mga nakamotor, dapat hindi tayo mainis sa kanila, eh, no? Kasi sila yung nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa atin ng safety. Sabi ko nga po, no, dahil as in noon pa, no, yan na talaga po yung passion na natin ng motor. Kung alam po lang ng mga baguhan na nagmumotor kung gaano po ka convenient yung naka-helmet, nako, kasi marami po sa mga nagmumotor na bago-bago lang, kaya po nasa siko nila yung helmet. Palagi nilang inano yan, parang naiirita sila. Alam mo yun, yung may nakasuot sa nila, naiirita sila. Ay nako, kung masanay lang po kayo ng naka-helmet, maniwala kayo sa amin pala. Kasi sigurado ako maraming mag-a-agree sa sinasabi. Kung alam lang ninyo kung gaano po ka-komportable ang naka-helmet, no? Kapag nagmumotor
baliktad naman, para kang nakikiliti. Kaya nga nila, pagka nagmotor ka ng hindi ka naka-helmet. Kasi problema mo pa yon, yung nakakururot yung kilay mo kasi napupuwing ka. Yun po, syempre palagi natin iisipin na anong tawag doon? Safety first, no? Yan yung mga classic na naririnig natin, pero totoo man, hindi na po natin may babalik pagka nangyari na. Ang dami pong consequences nun pagka nangyari po ang aksidente, no? Isipin mo kung ano man ang pangarap mo sa buhay, pwedeng mawala lahat yun dahil lang sa isang aksidente. Malapnos yung mukha mo, di ba? Alam mo naman ngayon, ano lang ang papasukan mong trabaho, palagi nila kinukonsider kahit ilang percent lang yung personality. Hindi na yung pleasing personality. Kahit pa paano na lang, wala kang kapintasan, ganun na lang, diba? Napakalaking bagay po yun. Paano pa po mamaldado tayo, alam mo yun, dahil lang sa pagiging irresponsible po natin. Good job, mamang police, diba? Yan si sir, maliban sa safety, role model si sir. Yan ang mga may karapatan manghuli ng no helmet. Sige, diba? Tama nga naman. Yung alam mo yung matapang kang manghuli kasi sumusunod ka sa batas. Ikaw yung nangunguna sa pagsunod ng batas na pinapatupad. Sarap. Pag sumagot-sagot, pwede mong batukan eh, no? Alam mo yun? Alam mo, yung mga ibang siguro, karamihan na ng mga pulis eh, yung gigil nila, at titigas na mga ulo. Pag na-aksidente kayo, kawawa kayo. No? Pag na-aksidente, matik yun, no? Yung magpo-post na sila ng GCash number po. Hirap eh, no? Pero nung hindi pa nila nararanasan yun, overtake ng kaliwat kanan, kung makabomba, kala mo may gasolinahan. Diba? Kapas na po tayo. Galing ha. Nakita ko yung napansin niyo po yung tutulak sa paa. Tagal ko na nagmumotor, hindi ko po kayang magtulak. Yung magtulak ako, sige, kunwari, kasi payat ako eh. Parang napakahirap para sa akin. Pero yung itulak din, yun ang problema. Hindi rin ako marunong.
Ang nakikita ko kasi pagka tinutulak ako, siguro lang ano ko lang naman yun, siguro may konting dahilan yung kaliwete kasi ako, parang di ba yung nagpupush sa'yo is nasa gawing kanan ba? Kanan? Parang ganun. Kaya siguro naasiwa din ako. Yung marunong magpatulak at saka magtulak. Pero yung mga ibang ganun nag-overtake pa talaga, tumatakbo ng 50-60. Eto na po ang bayan ng Kapas. Susunod po ito sa bayan ng Tarlac. Actually, hindi mo alam kung after ng Kapas kasi is Concepcion, kaya lang magkaibang daan po ang Concepcion. Balik po tayo, no? Nasa pagitan na po tayo ng Kapas at saka po ng Banban. Actually, Kapas pa po ito. Ayan. Pero halos padulo na tayo kasi nandito po yung Kapas Shrine. Ayan. Ayan po ang Kapas Shrine. Pagka may time po tayo, papasyal tayo doon. Hindi pa po ako nakapasok doon sa ilang taon ko nang dumadaan-daan dito. Ayan po ang Death March. Ayan. Sa marami na po nating video na natatapik po natin ang Death March na yan. From Bataan to yan po ang tapusan ng pagmamarcha ng ating mga sundalo ng World War. Yun, balikan po natin ang mga inventory big bikes po ng Bods, no? Ang ating pong DS 900X ay 636 po, no? Yung kulay blue at saka yung kulay green. Yung Black Knight version po ng ating 900cc ay 656. So sa lahat po na sinasabi kong presyo ng mga motor ng Bods ay kasama na po dyan ang 3 taon na LTO na registration, no po. Kaya wala na po kayong iintindihin sa mga presyong sasabihin ko, kasama na po dyan ang LTO registration natin na 3 taon. Yan. Ang ating pong DSX 525 ay 386 po yung base model, no? Yan po yung hindi po kasama yung side pannier at saka po yung top box. Ang kagandahan po nito, nakaabang na po ang kanyang mga bracket, kasama naman lang po yun. So wala ka nang iintindi pag binili mo, nasa sayo na lang kung gusto mong package na. Doon po tayo sa Black Knight. Ang Black Knight naman po natin is 436,000 po yan. Yan, box says included na po yan.
side pannier boxes at saka po yung top box natin. Tapos Black Knight yan, may camera na din po siya, may front cam na rin po siya. Kaya kung gusto mo nang walang abala, si Black Knight, yan, wala na, sasakyan mo na lang, may boxes na, wala ka nang iintindihin. 436 po. Yung mga iba naman po kasi kahit top box lang okay na siya. Kaya yung mga iba hindi naman sa nagtitipid sila, yung base model na lang po ang binibili nila. So ang difference po niya from base model dun sa Black Knight po natin is 50,000 po. Nasa Banban na po tayo. Nakita nyo po ang munisipyo ng Banban. Lutong Ubas 25 pesos, makakabili ka na ng ubas. Yun, ituloy ko lang yung ating lineup, ang ating Bods CU525. Ang ating Bods CU525 ay from original price po niya, no? Ang original SRP po niya is 356. Ngayon po naka promo siya, promo discount na 20,000. Napakalaki pong discount yan, no? 20,000. So makakabili ka na ng riding gear, yung mga ano lang naman, syempre mamaya magtaas yung kilay ng iba, ano mabibili mo sa 20,000? Meron naman po, syempre, unless sasadyain nyo na mas malaki sa 20,000 ang bibili nyo, natural, wala kayong mabibili sa 20,000. Pero kung sasadyain nyo na mas mababa sa 20,000, natural, makakabili po kayo ng riding gear natin. Atin naman po ang 525 AC. Kung maalala nyo, meron tayong 500 AC. So meron po tayong 525 AC. Ang presyo naman po niya is from 346 less 10,000 po siya. So 336 na lang po. 525cc na advanced classic bike po yan. Kung sa biglang tingin, kamukha po niya yung yung 500cc natin. Pero kung titingnan nyo, marami po silang pinagkaiba. Ang lang niya is pareha silang advanced classic. Yan. Ang atin naman pong 525 AC525X, dati po siyang 366, ngayon po ay 356 na lang po siya. Less 10,000 din po siya. Yan. Atin pong 525R from 336 less 10,000 po is 326 po yan. Yan po yung ating 500cc 525cc na naked bike, no? Ang counter naman po niyan is 525RR. Yan naman po yung sports bike po natin, no? From 356 to 326
36 po yan. Puro ang mga 525 po ng bods ay meron po lahat silang less 10,000, maliban na lang po sa ating CU na 20,000 ang discount, at maliban na lang po sa ating mga adventure na wala pa pong promo discount. Yan. Yan po ang ating SR 150 GT ay 120,000 po siya, no? Dati po siyang 125,000. May mga stocks pa naman po tayo, no? Mga ilan pa po tayong stock. Ang ating pong 500R, yan po ngayon ang pinakamurang 500cc, no? Sa market 265 po, 265,000. Meron ka ng 500cc, meron ka ng 500cc na big bike. Yan po ang nag-uugnay, nagdudugtong sa Pampanga at sa Tarlac, ang Banban at saka ang Pamarahan. Kumbaga pagka tumawid ka ng tulay, nasa ibang bayan ka, nasa ibang probinsya ka na rin. Kasi ang Banban po ang dulo ng Tarlac dito sa southern part, at ang bungad naman ng Pampanga ay ang Mabalacat kung galing ka po ng Tarlac. Yan. Ang Mabalacat po ay isa sa mga city na rin ng Pampanga. Ang Pampanga province po ay may tatlong city na. So si Mabalacat, si Angeles City, at saka po ang kanyang anong tawag dito? Capital, ang San Fernando. Ano kasing ibang tawag sa capital? Cabecera. Ang kanyang cabecera. San Fernando. Ang Tarlac naman sa kasalukuyan, isa pa lang po ang city niya. Pangasinan naman, ang kanyang city ay ang Urdaneta, San Carlos City, Alaminos City, Dagupan, Urdaneta, San Carlos, Alaminos, at saka Dagupan. Yan na yung mga nakapaligid dyan, yung mga Central Luzon. Ang Nueva Ecija naman po, ang city niya ay San Jose, Cabanatuan, siyempre, Palayan, Cabanatuan, San Jose, Palayan, Gapan.
Japan. Wala. Hindi ko na po alam yung iba pero apat. Yung alam ko apat. Umalis tayo sa Tarlac ng 7:22. So maluwag lang kasi yan, katulad nga po na sinasabi ko, halos 1 hour and 15 minutes kamo na lang magbibiyahe tayo. Sabagay wala pa naman po tayo sa Bodge, no? Kung titingnan mo kasi siguro bibiyahe pa tayo ng mga 15 minutes niyan dahil na lang sa traffic, hindi na po dahil sa layo. So yan, kaya 15 minutes, so quarter to 9, more or less 1.5 hour. Buti nga po meron ng ano dito, meron na hindi naman siya shortcut, diversion road. Tama ba yung term ko? Diversion road yan. Kasi hindi ko siya pwedeng masabing shortcut dahil parang in terms of distansya parang mas malayo naman siya. Kaya lang pagdating po sa oras ng biyahe, yung duration po ng biyahe, mas mabilis po siya. Sabagay, kahit naman po yung mga expressway, kapag mag-expressway ka, mas malayo kumpara mo sa ano tawag dito kasi, di ba? Service road, mas malapit yung distansya, magkakatanungan lang sa tagal ng biyahe. So mas mabilis kahit mas malayo kasi maluwag. Ayan, dito po yung diversion road na sinasabi, bypass road. Pwede rin kasi hindi mo nadadaanan yung bayan po ng Mabalacat. Yung madalas po na dumadaan dito, hindi mo nadadaanan yung tulay na yung traffic. Actually doon ka parang sa simbahan, traffic na. Tapos sa tulay, sa bayan, yan. Dito hindi na po. Pasok lang kayo doon. Ayan. Alright. Ito po papuntang Clark ito eh. Sana Kapas magkaroon na ng ganito kahit 2 lanes lang. One way nila. Ayan. Para yung mga papuntang pa Manila, pa ganun lang, pauwi ng Tarlac doon sa kabila para po mabilis. Eto, tingnan nyo ito, hindi nyo muna madadaanan yung bayan ay yung matraffic. Pag diniretso nyo po ito, yan yung nakikita yung diretso, yun yung mga nakikita nyo doon, tapos may rotonda, tapos punta kayo doon, yun po yung
bypass road naman nasa papuntang papuntang Clark naman yon, papuntang airport pala. Ayun po yung bayan, no? Kaya dadaan tayo dito. Yan. Ang labas po nito is San Francisco. Although pagka rush hour po sikip din dito, pero hindi naman na siya sisikip doon sa kabilang kalsada. Ganyan lang naman kapag tsatsagaan. Ang oras po natin ay 8:35 ng umaga. Ninyo dito San Francisco na hindi pa naman tapos yung traffic, pero kahit pa paano naibsan ng konti, nahati mo na kaagad yung traffic. Tsaka dito kahit po medyo masasakyan, 4 lanes na po siya, dalawa 4 lanes ba? 6 lanes pa kaya ganon. Hindi po katulad doon sa 4 lanes din, kaya lang pinaparadahan ko, kaya medyo matraffic talaga. Dito hindi na. Yan, in terms of distansya, mas malayo po. Kaya lang nakita yun, mabilis lang, 30 lang kanina, 35 o ilang minuto lang po tayong magbiyahe. Nandito na tayo sa labas ng ayun na, nalampasan na po natin yung bayan. Yan, ang sinasabi ko, dito ang labas. Yan, dito medyo traffic man, pero napaka lang naman. Yan, 1, 2, 3 6 lanes siya kung tutusin, kaya kahit paradahan po nila yung dun sa pinakagilid, panalo pa rin kasi may dalawang lane pa rin na available. Hindi katulad doon, 4 lane siya, pagka pinaradahan na, wala na, 1 lane na lang. Ayun, almost nandito na po tayo sa Bodge, Mabalacat. Kasi nandito na po tayo sa Mabalacat proper, no? From Kabayanan siguro mga 2 kilometers, 2 to 3 kilometers, nasa Bodge na po tayo. SRGT 525R, 500R, 525RR, DS6 525, DS6 900. Ayan, yung mga parating po natin, yung katulad nga na sinasabi ko, yung ADB, parang ADB natin 180, at saka yung parang
660 natin inline 4. Ayun po, yung paka, abangan po ninyo. Wala pa po tayong info pagdating sa presyo. I-update ko po kayo sa mga nag-aabang sa mga motor na to, sa mga modelo na to. I-update ko po kayo pagka sa area na to ang palatandaan. Ayan. So, ibig sabihin malapit na po tayo sa Bodge. Okay, ayan na po ang Bodge. Ayan po sa ating gawing kanan ang ating Bodge Mabalacat. Ayan po. Kaya lang swerte lang po is wala tayong paparadahan. Yan na yung sinasabi ko. Wala tayong